So buksan po natin ating mga Biblia sa Aklat ng Roma. Romans chapter 3 verses 1 to 8. Romans chapter 3 verses 1 to 8. Basahin ko po. Then what advantage has the Jew? Or what is the value of circumcision? Much in every way. To begin with, the Jews were entrusted with the oracles of God. What if some were unfaithful? Does their faithlessness nullify the faithfulness of God? By no means. Let God be true, though everyone were a liar. As it is written, that you may be justified in your words and prevail when you are judged. Verse 5, but if our unrighteousness serves to show the righteousness of God, what shall we say? That God is unrighteous to inflict wrath on us? I speak in a human way. By no means. For then, how could God judge the world? But if through my lie, God's truth abounds to his glory, why am I still being condemned as a sinner? And why not do evil that good may come? As some people slanderously charge us with saying, their condemnation is just. Salamat po sa Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita. Recap lamang po, mixing recap. Last sermon, ating pong natutunan ang chapter 2, kung saan napakinggan natin na ang magiging hatol ng Diyos ay isang walang kinikilingang hatol. We learned that the judgment seat will be unbiased. Natutunan natin na ang future judgment ay isa sa major doctrine ng ating Christian faith, na kung ang isang mananampalataya ay hindi hahawak dito or hindi humahawak dito, ay siya ay humahawak sa mali o baluktot na pananampalataya. Nalaman din natin na ang kausap pala ni Apostol Pablo sa chapter 2 ay isang imaginary Jew. And he made the point na hindi lamang ang mga pagano o ang mga Gentiles ang hahatulan ng Diyos, kundi kasama rin silang mga Hudyo. The Jews having the law will not exempt the Jews, and being externally circumcised will not excuse them. Ngayon sa ating passage, kung matatanong niyo po ano ang connection ng chapter 2 and chapter 3 verses 1 to 8. Actually, itong 8 verses ay mga objections ng mga Hudyo doon sa tinuturo ni Apostol Pablo sa chapter 2. Dahil dineklara ni Apostol Pablo na ang Hudyo ay hahatulan din ng Panginoon. So this is why chapter 3 verses 1 to 8 is yung anticipated objections ng mga Hudyo according kay Paul. And malamang itong mga objections na ito ay objections ng mga Hudyo na nakikinig kay Paul habang siya ay nangangaral. Or possible din na ito yung objection ni Paul bago siya maging mananampalataya. So example, no, kung papakinggan natin yung objector, ang sinasabi niya, Paul, sabi mo sa chapter 2, makasalanan kami. We are not excused from God's judgment. So tinuturo mo ba na walang magagawa ang pagiging circumcised namin? Ibig sabihin mo ba wala kaming advantages from the other nations, from the Gentiles? Sinasabi mo ba na yung covenant ng Diyos sa amin, yung mga promises sa amin ay walang halaga? At hindi kami espesyal sa harapan ng Diyos? Yung ba yung sinasabi mo, Paul? Yun yung sinasabi ng objection na yun. Big deal ito para sa mga Hudyo kasi nga, throughout all their lives, ay yun ang identity nila bilang mga tao ng Diyos. So sa chapter 2, it is as if kino-question ni Apostol Pablo or dinidismiss ni Apostol Pablo yung identity nila as bilang mga Hudyo. And as we have read, itong initial objection na ito ay nag-progress into
twisted reasonings kung paano nila nire-resist ang verdict ng Diyos. So chapter 2, yung verdict sa kanila na they are also sinners at makakaranas ng hatol ng Diyos. Chapter 3 verses 1 to 8 is yung kanilang reaction. Ito yung kanilang objections. 'Di ba, sa mga pamangkin natin, sa mga anak, 'di ba? Kapag nahuli natin sila na example, kumukupit. 'Di ba? Pag nahuli mo sila, sila ay may dahilan sila. So ito yung ginagawa ng mga Hudyo dito. So ito po yung ating pag-aaralan ngayong hapon. Iisa-isahin po natin yung mga kapamaraanan ng Hudyo and ng mundo in general, kung paano nila nilalabanan ang hatol ng Diyos or paano sila nagre-react sa hatol ng Diyos. So para po ngayong sa hapong kung ito, ang title ng ating sermon ay The Sinful Man's Objections Against God's Verdict. The Sinful Man's Objections Against God's Verdict. Meron po tayong 3 puntos. Huwag po kayong magulat. Una, mankind finding fault in God. Mankind justifying sin. Pangatlo, mankind promoting sin. I think madali nang matandaan yung 3 puntos na yun. So let us pray po. Aming Panginoon na nasa langit, aming Ama, Lord, humingi po kami ng tulong para maintindihan ang inyong mga salita ngayong hapon. Lord, we are tired. Yung antok ay marahil ay nasa aming lahat. But Panginoon, give us strength to listen. At buhayin niyo po yung aming mga diwa, Panginoon. Lord, I am a weak, feeble preacher, a weak messenger, Panginoon. But Lord, gamitin niyo po ako as a good messenger, Panginoon, ng inyong mga salita. Bless us at may apply namin sa buhay. Kung ano man, Panginoon, yung inyong ituturo sa amin. Expose us sa aming mga kasalanan. At ito ay magdulot, Panginoon, ng immediate action sa aming part. Ama, tulungan niyo kami. Bless this afternoon, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So sa ating point number 1, mankind finding fault in God. So dito po sa verse 1, sa paningin ng objector, sabi ko nga kanina, dinidismiss ni Paul yung circumcision, yung covenant, yung pagiging Hudyo ng mga Hudyo. Dahil sila ay under judgment. So kinunclude ng objector dito na ang mga Hudyo ay walang advantages at all. Okay? Yun ang kinukonclude ng objector. Na compared sa the rest ng mundo, wala silang pinagkaiba. Hindi sila espesyal sa harapan ng Diyos. But Paul denied the conclusion. Ito yung sinabi po niya sa verse 2, much in every way. So maraming advantages daw yung mga Hudyo. He affirmed instead na marami silang advantages, and Paul gave the first one, that they were given the oracles of God. Ngayon, magsa-sidetrack lang po ako konti. Kung mapapansin nyo, hindi na nasundan ni Apostle Paul yung list. Sabi niya, to begin with, so may number 1. Pero wala kang makikitang number 2, number 3, number 4. Pero itutuloy niya yung list sa chapter 9 hanggang 11. Actually, dito nga po sa chapter 9, verse 4 to 5, actually, sinabi niya dito, they are Israelites, and to them belong the adoption, the glory, the covenants, the giving of the law, the worship, the promises. To them belong the patriarchs, and from their race, according to the flesh, is the Christ. So doon pa lang sa verse na yon, ilang advantages yun? 8. Plus 1 pa dito sa chapter 3. So 9. Pero hindi pa natin natatakal yung ibang advantages. So marami. So hindi natin pwedeng sabihin na nagkamali dito si Apostle Paul or nagsinungaling siya. Okay, maraming advantages ang pagiging Hudyo. So balik po tayo.
Yung first advantage nila is yung meron silang, nasa kanila yung oracles of God. Ano ba ito? Pinagkatiwala sa kanila yung mga salita ng Diyos. Okay? Yung Old Testament na meron tayo, sa kanila ibinigay yon. These are divine utterances. Unlike sa mga Gentile, ang Hudyo lang ang may ganito. Yung Gentiles ay wala. Nakapaloob dito yung institution ng mga Hudyo, yung covenant, yung promises. So, this is a great advantage sa mga Hudyo. But masyadong short-lived yung positive tone dito ni Apostle Paul. Nag-introduce agad siya ng objection. Sabi dyan sa verse 3. Okay, what if some were unfaithful? Does their faithlessness nullify the faithfulness of God? Paano naman daw kung may iilan na hindi naging tapat sa oracles ng Diyos? Mapapawalang bisa ba nito yung pagiging tapat ng Diyos? So parang simple theological question lang siya, no? Of course, we know that human actions cannot cancel or change God's faithfulness. God is sovereign, alam natin yan. At walang makakapigil sa kanyang kamay to fulfill yung kanyang desire. But, in fact, yung topic na ito ay i-address niya sa Romans chapter 9 to 11. So, ano yan? Total, wala pa naman tayo doon. So, hindi natin muna i-discuss yung theological perspective doon sa question na yon. But rather, gusto ko mag-focus tayo not on the doctrine, but rather on the attitude behind the objection. May ini-imply sila dito sa objection na ito. If we look closely, we will see that it is implying that Israel's unbelief is really the responsibility of God. Israel's failure, yun yung ini-imply nila, is God's failure. It is like saying na kapag yung mga anak natin ay napariwara along the way, ang sisi ay sa magulang. Yun yung pinapakita ng mga Hudyo dito. Sinasabi nila na yung pagiging unfaithful nila ay refleksyon ng pagiging unfaithful ng Diyos. So brethren, dito sa objection na ito, sa first objection na to, ano yung matututunan natin dito? We can see that mankind is finding fault in God. For what reason? To resist yung verdict niya sa mundo. Naghahanap ang tao ng masisisi sa Diyos. Bilang exposed sa condemnation, ang tao ay naghahanap ng pagkakamali. Para sila ay magkaroon ng reason, ng dahilan, to reject God. Dalawa lang yung nakikita kong uri ng paninisi sa Diyos. Una, directly sinisisi ang Diyos. Una-una dyan si Adan, di ba? Nung nagkasala yung kanyang asawa, ano yung ibinalik niyang argument sa Diyos? The woman you gave me. So, una-una si Adan, number 1 si Adan dyan. Pero din ang mga tao na ginagamit yung logic na yon, sinasabi, okay, kung totoong mabuti ang Diyos, why didn't God prevent Adam from sinning? Sinasabi nila, okay, pumasok yung kasalanan, pero bakit hindi pinigilan ng Diyos? So they are finding fault sa Diyos. May pangalawang uri naman ng mga tao, tinitingnan nila yung failure or immaturity ng tao ng Diyos. Okay? Yun yung tinitingnan nila, hinahanapan nila ng butas. Maraming ayaw sa Diyos kasi nga daw, maraming ipokrito sa simbahan. At meron din namang ibang, another example, yung atheist magician na si Penn Jillette. Sabi niya, if you believe there's a heaven and hell, and people could be going to hell, how much do you have to hate somebody to not evangelize or proselyte? Ini-imply niya na maraming pupunta sa hell kasi yung church ay nagkukulang sa pag-evangelize. Well, hindi ko i-argue yun na invalid yung point na yun. Sampal sa
sa church yun, but behind that objection is reasoning na mapupunta ako sa impyerno kasi ikaw ang nagkulang. Naghahanap sila ng dahilan, ng excuses para sa kanilang unbelief. Now, brethren, we are surrounded by this kind of objections, ano po? Either sa labas or baka sa sarili nating mga pamilya, na para bang nilagay ng tao yung Diyos doon sa courtroom, nasa gitna ang Diyos. Tapos yung mga tao parang hinuhusgahan ng Diyos. Ganun ang ginagawa nila dito. Ina-examine ng Diyos ang tao. Maraming tao nire-reject yung Christianity kasi, pati yung gospel, kasi iniisip nila, ang daming kasalanan ng mundo. Ang daming paghihirap sa mundo. Maraming may hirap. Meron din naman na nire-reject ang Diyos kasi nasaktan sila ng church. Diba? Nasaktan ako ng church. May nasabi sa akin ng pastor. May nasabi sa akin itong community na to. Or the church failed him or her. Diba? In-expect ko yung church na ganito ang gagawin. Tutulungan ako, pero hindi. In fact, may kilala tayo na umalis sa pananampalataya at ang reason niya is God failed him. Yun ang sabi niya. Hindi natin sasabihin, but we know na very disappointing and very saddening yung reason na yun. But in reality, these are just excuses para magkaroon sila ng justification to reject God. But ano yung application sa atin dito mga kapatid? Ano yung naisip nating application? We are to be people to reject voices that paint God as unfaithful. We are to be people who reject voices that paint God as unfaithful. Ito yung ginawa ni Apostle Paul dito sa verse 4. Ano sabi niya? By no means let God be true, though everyone were a liar. He is saying, let God's faithfulness stand even though all men are liars. We must be a people firm in the truth that God is true, reliable, and right. Maraming tao ang nire-reject ang faithfulness ng Diyos, naghahanap ng mali sa Kanya. We must be a people that is firm, na sasabihin natin, no, God is faithful. God is true. God is right. Human failure and unfaithfulness won't make God unfaithful and won't cancel God's faithfulness. If ever na may pagkakamali dito sa mundo, it is always man's fault. It is never God. Tandaan natin yan. We must be people who firmly believe in God's faithfulness even in the midst of opposing opinions. And why can we be confident dito mga kapatid? That God will always remain faithful, that God is true, God is right. Sinabi sa 2 Timothy 2:13, this is one of my favorite verse. Sabi doon, if we are faithless, He remains faithful, for He cannot deny Himself. God cannot act against His own nature. And sinabi rin sa Hebrews 6:18, summarize ko na lang, it is impossible for God to lie. So why can we be confident that God will remain faithful? Because God cannot lie, and God cannot act against His nature. This is our confidence, brethren. So if you are surrounded by people who doubt God, ikaw yung maging tao na talagang magiging firm sa conviction. No, God is true. God is faithful. Okay? I hope yan ay clear sa atin mga kapatid. But for our second point, their objection didn't stop there. Ngayon ay binabaliko na rin nila yung pagiging matuwid ng Diyos at yung katotohanan ng Diyos, yung pagiging totoo niya.
At ito yung point number 2 natin. Mankind is justifying sin. So balik tayo sa verse 4. No, you notice siguro hindi natin binasa yung huling part ng verse. Sabi diyan, as it is written that you may be justified in your words and prevail when you are judged. Alam niyo ba kung saan verse yan? That is a quotation from Psalm 51 verse 4. Yun yung inaaral natin with Pastor Joseph. So, alam natin yung context, so hindi ko na uulitin, ano? So, nagkasala nga si David, tapos ay nasulat niya yung Psalm. Ngayon, dyan sa verse 4, David is agreeing with God na siya ay nagkasala. Lahat ng pre-announce ng Diyos kay David through Nathan the prophet, David is admitting na, yes Lord, totoo yung sinabi mo. And you are right in judging me. So kaya niya dyan sinabi na God is justified. Actually, I'm using the NASB translation, ano? Mas prefer ko yun dito. God is justified in His words and blameless in His judgment. In other words, nung sinasabi ni David to, ang pinapalabas niya is, hina-highlight niya yung pagiging matuwid ng Diyos sa judgment. He elevates God. Okay? Yung paghahatol niya. By His confession, God's righteousness came into the spotlight. Mas naiangat niya, mas naidala niya sa spotlight yung righteousness ng Lord. Well, alam ng Hudyo yan. Alam nila yan. But, binaliko nila yung meaning, at ito yung meaning nila, verse 5. Yun yung kanilang meaning doon. But if our unrighteousness serves to show the righteousness of God, what shall we say? That God is unrighteous to inflict wrath on us? I speak in a human way. What they are saying here is, kinunclude nila na yung disobedience pala, according sa kanila, if disobedience put God's righteousness into the spotlight, then God is wrong to punish me. Yun yung ano nila, yun yung kanilang reasoning. If na-highlight ko yung righteousness ng Diyos, then hindi dapat ako maparusahan. Parang yung righteousness ng Diyos ay isang diamond, tapos yung disobedience ng tao ay isang black foam, black cloth, ganyan. Siguro nakakita na kayo ng diamond sa mall, ano? 'Di ba? Usually, nakalagay yun sa isang pillow na itim. At bakit? Ano yung reason doon? Kasi it highlights yung kinang ng diamond. So, the Jews were thinking in the same way. No? Yung unrighteousness nila is parang itim na tela na hina-highlight yung righteousness ng Lord. At yun yung argument nila. Kaya nila sinasabi na hindi dapat ako parusahan ng Diyos. But I don't think natatanggapin ng Hudyo yung ganong reasoning. Alam niyo kung bakit? Remember chapter 2, yung mga Hudyo, they really think that pagans deserve God's wrath. Yung chapter 1. Chapter 2, nag-join sila kay Paul in judging yung mga nasa chapter 1. So, sinasabi ni Paul dito, yung sagot niya, by no means, for then how could God judge the world? Nagka-counter-argument si Apostle Paul na kung susundin natin yung logic ninyo, then even yung pagans ay hindi mapaparusahan. Di ba? Kayo na nagsabi na lahat, na yung mga nagkasala o yung disobedience ninyo ay makakapag-excuse sa inyo kasi nga na-highlight yung righteousness ni God. So even yung pagans, applicable yun. So, walang mapaparusahan kahit isa. Even yung mga pagano na kinapupuutan ninyo. Yun yung argument ni Paul. So, hindi nila tatanggapin yung reasoning na yun. Another same idea sa verse 7, but if through my lie God's truth abounds to His glory, why am I still being condemned as a sinner? Dito naman,
mas naging specific, falsehood naman. Kung yung pagsisinungaling ng tao ay mas nakakapag-highlight sa katotohanan ng Diyos, then he should be exempted. If falsehood promotes God's glory, then we should be exempted. Yun yung sinasabi nila. But, mga kapatid, kung i-accept natin yung logic nila na yun, dapat pala magpasalamat tayo kay Judas. Dapat pala magpasalamat tayo sa crowd nung hinahatulan si Jesus doon kay basta ni Herod. Ayan. Kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi pala mamamatay si Christ. Hindi pala magkakaroon ng salvation para sa buong mundo. Di ba? Dapat pala magpasalamat tayo kasi nakapag-contribute sila. Yung sin nila is nakapag-contribute ng mabuti. And dapat pala magpasalamat din tayo kay Abraham tsaka kay Sarah. Kasi nung nandun sila sa Egypt, sinabihan ni Abraham si Sarah, wag mong sabihin na asawa mo ako. Sabihin mo na kapatid mo ako. Kasi kung hindi sila nagsinungaling, hindi magko-continue yung line ni Abraham papunta sa line ni Christ. So, very illogical yung kanilang gustong mangyari. Na gina-justify nila yung kasalanan because it produced a good outcome. Yun yung gusto nilang palabasin. I remember yung phrase na fake it till you make it. Familiar ba kayo doon? Yung basta magsinungaling ka or basta kung hindi mo kayang gawin yung bagay na to, sabihin mo. Tapos hanggang sa matutunan mong gawin. Naririnig ko to sa interview. Dapat magsinungaling ka sa resume mo, magsinungaling ka sa HR para matanggap ka. Ganyan, mag-overpromise ka. I-oversell mo yung sarili mo. Total naman, pag natanggap ka, mas may pera ka na pampakain sa family mo, maganda yung pasahod, but still, that is wrong. Okay? I hope walang gumagawa nun dito. Parang awa nyo na, wag. Kasi pag nilagay kayo dun sa, especially sa IT, kapag sinabi mo na kaya mong gawin ng isang bagay, kunwari sa bangko, kaya mong gawing safe yung banking app, mananagot ka pag hindi mo nagawa. So, wag. So, brethren, what we see here is mankind justifying sin. Yun lang yung point doon. Yan, justify nila ang kasalanan. Yung ginagawang mabuti, yung mali. Kasi may benepisyo sa Diyos or basta may benepisyo at all. Yun yung ginagawa nila. But no, Scripture is clear that sin doesn't become good. Hindi nagiging mabuti ang kasalanan just because may positive outcome dito. Okay? Madalas naririnig, totoo naman mga kapatid na in some sense, man's unrighteousness highlights God's righteousness. But the Bible never say that something is excused by its effect. Okay? God is both concerned sa means and sa end. Okay? God will judge yung result and God will also judge kung paano ka nag-arrive doon sa result. Okay? And as believers, hindi tayo immune dito, mga kapatid. We sometimes justify small compromises for the sake of the outcome. Diba? Perhaps you enter into a relationship with an unbeliever kasi possible na ma-convert siya. Or gina-justify mo na pumasok ka sa isang relationship with an unbeliever kasi, kuya, naturuan naman niya ako magmahal eh. So, mali pa rin yun. That is disobedience to God's word. Even though na sa perception mo ay may positive outcome na nangyari. Or kahit sa tingin mo ay may possibility ng positive outcome.
or madalas sa atin, sa panahon natin, gina-justify natin yung pagiging overly contentious. Masyado tayong pala debate kung kani-kanino. Tapos gina-justify natin yon. Sasabihin natin, hindi, anong ginagawa ko lang to kasi nga, iron sharpens iron. Or para to sa maturity ng mga believers. No, you are justifying yung pagiging contentious mo. And I hope na yun ay makita natin. Marami tayong pwedeng makita sa ating mga sarili na kung saan gina-justify natin yung ating mga kasalanan. Brethren and friends, we clearly see the point. Justifying sin is a reaction of man to resist God's verdict against him. Umiiwas ang tao sa verdict ng Diyos by justifying sin. We don't like it when God exposes us. Okay? Kahit ako, pag sinabihan ako ng Diyos or siguro ng brother, na brother, ganito ka. Parang, nagkakwento ko sa asawa ko, di ba? So we justify whatever we commit kasi ayaw natin. Yun yung reaction natin. Para tayong uod na nalagyan ng asin. Di ba gumaganon-ganon tayo? So ano dapat ang proper response natin mga kapatid? Kung yung first application kanina is to be firm about God's faithfulness even in the midst of opposition, here, we are to be people who humbly receive God's verdict as is. We are to be people who humbly receive God's verdict as is. Kung may ina-expose na kasalanan sa atin, or may ina-expose sa church, we are to be a people na hindi naghahanap ng loopholes, hindi nagja-justify ng mali. We are to be a people that is quick to recognize and admit na nagkasala tayo once we are confronted by the Spirit through the Word and through other believers. Actually, ang ironic nga nung logic nila nun na falsehood glorifies God. Ang ironic nun, bakit? Kung nabasa nyo na yung Joshua chapter 7 tsaka yung John chapter 9, may maiksing phrase doon. Ang sabi, give God the glory. Pero yung context nun, sinasabi nila yon is para paaminin yung may sala. Sa Joshua chapter 7, sinabi ni Joshua yun kay Akan, kasi after nilang matalo yung nag-uwi si Akan ng mga forbidden items. Na sinabi kasi ng Diyos, i-devote nyo sa destruction yung lahat ng bagay sa kanila. Pero si Akan, nag-uwi siya ng mga forbidden items. So sabi sa kanya ni Joshua doon, give God the glory. Tapos pinapaamin niya yun, si Akan, sa kanyang pagkakamali. The point lang here, brethren, hindi naluluwalhati ang Diyos sa pagsisinungaling, sa pagde-deny, sa pag-iwas o sa pagtatakip ng kasalanan. Rather, ang nagbibigay kaluguran sa Diyos, sa Panginoon, ay ang pag-amin sa pagkakasala. So that is our challenge for us. Let us give God the glory by admitting and confessing our sins. So, that is simple. So, pag may ina-expose sa atin, unlike the world, as believers, should be the first to admit our sins, kung meron man. Okay, so we have learned that in resisting God's verdict, point number 1, mankind finds fault in God. And point number 2, mankind justifies sin. Now, para sa ating last point, actually hindi ito objection. Kumbaga, parang ito yung application na naiisip ngayon ng mga Hudyo. Diba? If X is true, and X and Y is true, then Z must be true. Diba? Kung 1 plus 1 equals 2. Yung equals, ito na yung last verse natin. Yung verse 8. At ito yung point number 3 natin, mankind promoting sin. Verse 8, ang sabi,
Why not do evil that good may come? So, ito yung logic nila. Diba? God's righteousness highlights our unrighteousness highlights God's righteousness, and our falsehood highlights God's truth. Ito yung conclusion nila, ito yung application nila. So, since ang kasalanan ay for the good of God pala, it puts Him sa spotlight, sin elevates God, so, mas mag-commit tayo ng kasalanan. Yun yung point nila dito. The more sinful we become, the better. Parang yung mga nasa raffle, maraming raffle ngayong December, more entries, more chances of winning. Parang ganun yung logic nila. Ngayon, hindi talaga to insertion to ni Paul. Okay? Kumaga, parang bigla niyang naisip yung idea. Kasi ina-accuse si Paul ng antinomianism, or sinasabi ng tao na tinuturo ni Paul na wala dapat law. I mean, mamuhay tayo ng walang batas. Yun yung accusation sa kanya. So, dinala ni Apostle Paul yun dito just to prove lang, okay, na mayroong idea ang tao that sin is promoted or encouraged. In-encourage ang kasalanan. Yun yung thinking nila. Well, nasa PUP pa ako, year 2013 or 2012. May ka-churchmate kami doon. Kasama ko sa organization, Campus Crusade for Christ. Pero wala na po ako doon. Sabi niya, sa church nila, they allow yung mga youth to practice early relationships, heartbreaks, alcohol, whatever. Yung reason nila is para daw kapag na-convert sila, mas ma-appreciate nila yung grasya ng Diyos. Dati hindi ko kino-question yung logic na yon, pero ngayon, oo. mali pala talaga yon. So, what they're implying is sin is good. Sin must be encouraged. Okay? Evil is for their own good. So, yun yung tinuturo nila. Brethren, what we see here is mankind calling evil good and therefore promoting sin. Yan ang ginagawa ng mundo. Yung masama, ginagawang mabuti, and therefore, i-promote natin. Yun yung ginagawa nila. In our modern world, di ba nakita natin yung mga forbidden dati? Ngayon ay celebrated na. Example dyan, yung homosexuality. Ayaw ng tao sa mga homosexuals, naging neutral. Ngayon, naging positive na yung tingin sa homosexuality. Ito sa secular work, sa office, yung pagiging competent ng tao is necessity na siya to climb the corporate ladder. Diba? Marami tayong mga example yung may kita dyan, mga kapatid. But, of course, if sin is being promoted, the opposite is also true. That godliness and righteousness is discouraged naman. Okay? Discouraged or at least painted as an ugly picture. Yun yung ginagawa ng mundo sa kabutihan. Yung maagang pag-aasawa, they see it as unwise. Yet yung mga late marriages or huwag kang magpakasal at all, yun ang kanilang gusto. Even yung thinking ng mundo ngayon sa mga children. The Bible says that children are the blessing of the Lord. Pero inconvenience pagdating sa mundo. So, may pagbabaliktad na nangyari. Ang nakikita na po natin dito, hindi lang broken moral compass, but rather moral reversal. Yun yung nangyayari sa mundo. Instead of moving away from sin, the world is more and more moving towards sin.
rather than preferring what is good, the world prefers more and more what is evil. Wala nang nakikitang masama sa kasalanan ngayon. Instead, nire-redefine yung kasalanan. Yung theft, redefine siya as may disorder siya, kleptomania, ganyan. You get the point? Okay? So iba na ang tingin ng mundo. Brethren, this is now the world we live in. Okay? Exposed tayo diyan lahat. Kung ano yung nangyayari dati, nangyayari pa rin ngayon, mas lumalala pa. But what should be our response o ano yung challenge sa atin based dito sa verse na to? If the world is calling evil good and promoting evil, then as a church, we must be a people that firmly maintains a clear distinction between good and evil. We must be a people that firmly maintains a clear distinction between good and evil. What is evil? Let us maintain as evil. What is good? Let us maintain as good. People will call us old-fashioned. Tatawagin tayong strict, close-minded, or sa term ng Gen Z, mga boomer. Just for believing in God's timeless standards, ano? And they will pressure us, they will pressure the society, they will put labels on us, mamak tayo ng mundo, and they will continually promote evil to be accepted. But as believers, let us promote good all the more. We should be the rare kind of people na still, na may clear distinction between good and evil. Sabi nga sa Romans 12:9, let us abhor evil and cling to what is good. That is the role of the church. Yan ang dapat gawin ng church. Abhor evil and cling to what is good. So brethren and friends, lahat ng narinig natin, yung 3 points na yan, ay mga objections to resist or deny yung judgment ng Diyos. Sa inyong mga reaksyon ng buong mundo pag naririnig nila yung hatol ng Diyos. Ang huling araw na walang judgment or araw na hindi sila ma-judge, ay yan yung pinapangarap ng mundo. May secret hope, sabi ni R.C. Sproul, may secret hope yung bawat impenitent person sa mundo na sana walang judgment. Na sana okay ako pagdating ng judgment. Kung kilala nyo si Bruce Jenner, isa na siyang transgender ngayon na tawag na sa kanya ay Caitlyn Jenner. Sa interview, sabi niya na ini-imagine niya daw yung sarili niya na nasa pearly gates, nasa heaven na. Tapos kaharap niya daw ang Diyos. Tapos ini-imagine niya na tatanungin niya yung Diyos na, did I do a good job? Maayos ba yung ginawa ko dito sa mundo? Ini-imagine niya yung Diyos ang sasabihin sa kanya, yes, come on in, you did a good job. Yun yung expectation niya. Yun yung hope niya. But sadly, hindi lang sa kanya yung may ganyang hope, but for most people. And maybe if you are not a believer right now, baka yan din ang hope mo. Kaibigan, hindi yan totoo. Sure na sure ang paghahatol ng Diyos. But if you are an unbeliever and nire-resist mo ang verdict ng Diyos sa'yo, na ikaw ay makasalanan at hatulan, or if you are a believer naman, na takot harapin yung ina-expose sa'yo ng Diyos na mga persisting sins, may good news sa ating lahat. May good news. Kasi dito papasok ang pagiging advocate ni Christ. Pagiging advocate ni Christ. Remember, yung mundo, they argue, they object, they resist against doon sa Diyos.
but Christ is the advocate. Ano ba yung advocate? Ang advocate ay someone who stands on your side and speaks for you. So, he is a legal representative who argues for you sa korte. So, Christ is the advocate natin. If you are an unbeliever right now, hindi ka mananampalataya, if you would just admit your sins, confess your sins na nagkasala ka sa harapan ng Panginoon, kung ikaw ay magsisisi sa iyong mga kasalanan at ikaw ay mananampalataya kay Kristo, ililigtas ka ng Panginoon. Ililigtas ka niya at mawawala yung condemnation na para sa'yo. There's now no condemnation for those who are in Christ Jesus. At si Kristo ay iyong magiging advocate. He will continually plead for you. He will continually plead your case sa court of heaven. Actually, you are already free if you believe Christ. He is your legal representative sa heaven, kaibigan. If tatanggapin mo si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. So, you don't need to object. Hindi mo kailangang makipag-argue sa Diyos or maghanap ka ng loopholes sa sa batas ng Diyos. Hindi mo kailangang i-excuse yung sarili mo. Hindi mo kailangang i-defend yung sarili mo. Because Christ will do that for you. So manampalataya ka kay Kristo, kapatid. God provided the advocate who will plead and intercede para sa iyo. Ito yung ebanghelyo, kaibigan. Christ is for you. So if you are not a believer right now, repent and believe in Christ. Ngayon, para sa mga believers, yung pagiging advocate ni Christ, it is already happening to us. Christ is already your advocate so that you should stop justifying sin, resisting whatever God exposes in you. Yung advocate natin, si Kristo, siya lang naman yung pinakamamahal at kaisa-isang anak ng Diyos. Kinalugdan siya ng Diyos at natupad ni Kristo yung kalooban ng Diyos dito sa lupa. At tinanggap ng Diyos yung kanyang work, yung kanyang alay. At mahal na mahal siya ng Diyos. Sa mga parents natin dito, if yung anak ninyo na talagang tuwang-tuwa kayo dun sa anak ninyo, and bigla siyang kinakausap ka niya, may ino-open siya about sa kanyang sarili. Di ba, you are willing to listen? You are willing to do kung ano yung piniplead ng anak ninyo, ano yung request niya. Ganun din ang ginagawa ni Christ sa Ama para sa atin. And God will never reject Christ's request for us. So tandaan pa natin yan, mga kapatid. I hope that magbigay sa atin yan ng comfort that God is pleading for us. Christ is for us. Christ is our advocate. So brethren and friends, stop resisting, stop objecting. Ang Ama ay nagbigay ng kakampi natin. So let us pray. Panginoon, salamat po sa aming natutunan ngayong hapon. Lord, you know us. We resist your judgment. We resist, we object kung ano yung ina-expose nyo sa amin. Lord, we are slow to admit yung mga pagkakasala namin, Panginoon. But salamat kay Kristo na siya naming advocate, O Lord. We don't need to defend ourselves. He already did the work. He already removed the condemnation on our behalf. Lord, help us live yung aming araw-araw na pamumuhay knowing this truth. Most of us are living in feelings of guilt, feelings of condemnation. We are burdened by our indwelling sins. We
We doubt, kung nagda-doubt kami, Panginoon, kung may laman pa ba yung fountain of grace ninyo para sa amin. But Lord, we have Christ. So we shouldn't feel, Panginoon, na condemned, O Lord. Para po sa aming mga kaibigan, Lord, nawa po, sila ay manampalataya din sa aming Panginoong Hesukristo. Maintindihan po nila, Panginoon, yung ginawa ni Kristo para sa kanila. Na aalisin ni Kristo yung kanila pong condemnation. Lord, help them. I-remind niyo po sila ng gospel. At maging helpful po ang mga pangangaral dito sa church to make them come to faith, Panginoon. Lord, salamat sa time na ito at samahan niyo po kami sa mga natitira pang oras. In Jesus' mighty name we pray. Amen.